Hello guys! Welcome back dito sa aking channel at isang loan app na naman na bagong-bago itong pag-uusapan natin, diba? Napakarami yung mga bago na loan app ngayon, maaring sa Google Play Store at App Store man yan, na mga nagsisilabasan na loan app. At sa video nga na ito ay pag-uusapan natin itong Flying Lend loan app quickly daw, na kung saan magpapautang sa atin hanggang 40,000 pesos. Bago nga din ang lahat, panoorin nyo muna to. Hello mga mi! So gabi na nga at brand out nga dito sa amin dahil sa malakas na bagyo na dumaan na naman. Kaya ito na nga mga mi, share ko sa inyo itong isa sa mga ginagamit namin na talagang lifesaver siya. Kasi nga matagal siyang malobat. So ito yung rechargeable na electric fan. So akalain mo, buong gabi talaga namin ginamit pero hindi pa rin siya nalolobat. At nung tanghali, nung natulog si baby, ginamit ulit namin itong electric fan na to. Tapos gumagana pa rin, hindi pa rin siya nalolobat. So going back, Kung sakali na nasubukan nyo na umutang sa loan app na ito, sana i-comment nyo po yan sa comment section para mabasa ko at mabasa din ng mga ibahan na nagbabalak pa lang i-download yung loan app na ito. May nakalagay na 4.8 yung star nga. First approval nga daw. So yung loan app nga na ito ay naka-under siya ng Flying Future Services Inc. So titignan natin ha kung registered sa Securities and Exchange Commission. So isang paalala lang ha mga ka-interview na kapag umutang kayo sa isang loan app, ugaliin nyo na mag-check sa Securities and Exchange Commission kung registered nga pa sila sa SEC para 'di ba parang kahit papaano meron tayong assurance kahit papaano pwede natin silang mai-report. So pagka-check ko nga sa Securities and Exchange Commission, may nakalagay dito na company details, company name Flying Future Services Inc., SEC number, meron naman sila, date registered, meron din naman, at ang status ay registered nga yung kumpanya na to, itong Flying Future Services. Kaya lang kasi pagka-check natin dito nga sa secondary license details, ang nakalagay sa license number none, type none. Diba? At yung date issued none pa rin. Ibig sabihin kasi mga ka-interview, kapag walang secondary license details, hindi dapat sila nagpapautang. Kasi kapag none kasi or puro none, yung nakalagay nga sa secondary license ng isang kumpanya nga sa Securities and Exchange Commission, ang ibig sabihin wala talaga silang secondary license o special permit nga mula sa SEC or sa Securities and Exchange Commission. So dito nga sa ating bansa or dito sa Pilipinas, primary registration kasi yung registered na status. So para lang yon sa pagiging legal na kumpanya. Pero ang secondary license ay para sa mga kumpanya na una, nagtatanggap or tumatanggap ng investment. Next, nag-aalok ng securities, example investment contracts, profit sharing, ROI promise. Next, nagsasagawa ng lending or microfinancing, diba? So dito nakabilong. So yung loan app kasi na ito ay nagpapautang or isang loan app na nagsasagawa ng utang online sa pamamagitan nga ng kanilang app. So ito, nagsasagawa ng lending or microfinancing, nagpapatakbo ng crowdfunding o trading platforms. Kung none yung nakalagay, registered sila bilang isang kumpanya pero wala silang permit para magpa-invest o magpahiram ng pera. Diba? So, ito na naman, isang loan app na naman na walang secondary license to operate as lending or financing pero nagpapautang pa rin. Kaya nga, nung nakita ko yung loan app na ito, parang hindi talaga siya magandang utangan. Ang pangalawa, wala silang secondary license para mag-operate bilang financing or lending companies, kaya lang ginagawa pa rin nila. So kahit ganon yung nakita natin, 'di ba? Wala silang secondary license to operate, abay tinuloy ko pa rin na umutang sa loan app na ito. At akalain mo 'yon, 'di ba? Yung nakalagay sa kanilang odds ay 40,000 pesos yung pwede kong mautang, pero habang tinutuloy ko nga na umutang dito or sa kalagitnaan ng aking pag-apply, hanggang 10,000 pesos lang pala yung pwede kong mautang. At syempre hindi nawawala yung meron silang gustong i-access nga sa aking mobile number. At bago nga makautang dito, kailangan masagutan itong mga personal information, province of residence, city of residence, same lang din naman dun sa mga ibang mga loan apps na nagpapautang online. Then, work information, kailangan yung masagutan to. Emergency contacts, tatlo lang naman yung hinahanap nila sa emergency contact. Then, email address, kailangan yung ilagay yan. Credit standing, meron silang mga katanungan na kailangan yung sagutan like, have you had any overdue orders in the past month? Maximum overdue days in the past month, total borrowing in the past month, at the number of loans in the past month. So, kailangan yung masagutan yan din. Syempre, hindi nawawala yung pag-upload ng ID. So, ito nga daw yung mga ID na tinatanggap nila like yung UMID, National ID, SSS, TIN, passport, driver's license, postal ID, at yung voter's ID. May nakalagay na loan amount daw ay 10,000 pesos, no? 10,000 pesos, loan terms 121 days or halos nasa 4 months na rin ha, 121 days. At doon sa 10,000 pesos, ang matatanggap ko daw ay 9,992.
Bali, ang kinaltas nga lang daw nila ay yung service fee na 8 pesos. Totoo na naman kaya yung loan app na ito, 8 pesos lang yung kinaltas. Date of application, November 22, 2025. May nakalagay na repayment plan na kung saan due date ay sa January 1, 2026. Magbabayad daw ako ng 3,665 na amount due, principal due 3,333, and then interest due. So, di ba, medyo nakakalito yung loan app na ito ha, di ba? Hindi malinaw, hindi nakalagay kung magkano ba talaga yung mga interest, yung mga processing fees. So, okay sana kung totoo itong interest na 320 lang at service fee na 8 pesos. So, ayan, magka-next ko ng aking loan application. Kahit litong-lito na ako, ninext ko pa rin. At ito, loan disburse, may nakalagay na success. Loan disbursed successfully and will be received soon. Based on your credit ratings, we match the following products for you. So, ko-confirm ko nga lang daw yan. After isang araw mga ka-interview ha, kagabi pa ako nag-apply nito. Pero anong petsa na? Nag-apply ako ng November 2022, pero ngayon nga, November 2023, ang status pa rin ng loan application ko ay in process, diba? Pinaprocess pa nga lang daw, reviewing. So, isang loan app na maliban sa matagal yung processing time nila, dapat sana within 5 minutes or pagka-submit ng loan application, malalaman agad kung approve or decline. Kasi diba, app lang naman yung ginagamit nila or naka-AI naman sila. Kaya dapat alam natin agad, decline or approve. So, eto, nag-apply ako ng November 22, tapos ngayon, November 23 na, in process pa rin yung loan application ko. So, isang loan app na naman mga ka-interview ha na hindi siya maasahan, hindi magandang utangan kasi nga maliban sa matagal yung pag-process nila ng loan application, secondary license details pa ay none. So, isang loan app na naman mga ka-interview ha na bagamat wala silang secondary license para makapag-operate bilang isang lending or financing company or magpapautang online, pero, ayun na nga, nagpapautang pa rin sila. At para nga sa safety ng mga details natin or yung mga information mo, yung requirements na isa-submit mo, like yung isang valid government ID, please lang wag ka nang umutang dito kasi nga wala silang secondary license to operate. So, kung dito pa nga lang sa SEC or sa Securities and Exchange Commission, meron silang nilalabag kasi wala silang secondary license to operate. Nan nga yung nakalagay dito, pero nag-ooperate sila, nagpapautang sila. So, ibig sabihin, mas malala yung ma-encounter natin or ma-experience natin na hindi maganda kapag due date natin or mag-post due yung loan application natin tapos hindi, wala pa tayong pambayad. Baka kung ano-ano na yung gagawin nila sa details natin. Hindi to magandang utangan. Wala nga ang secondary license to operate. So, hindi natin alam kung nag-comply na ba sila sa SEC at hindi lang nag-update yung SEC dito sa kanilang app or sa kanilang website. Pero parang hindi. Parang talagang wala silang secondary license to operate, tas talagang nagpapautang lang sila illegal. So, ayan nga mga ka-interview, please lang huwag nga kayong umutang dito, huwag kayong magsayang ng oras kasi matagal yung processing time nila at wala nga silang secondary license to operate. So, paulit-ulit na lang, di ba, para hindi na kayo utang sa loan app na ito. So, ayan lang, pero syempre nasa sa inyo pa rin talaga yung decision ha, kung after nyo na mapanood tong negative reviews natin, tas utang pa rin kayo. Thank you guys for watching. So, kung nagustuhan mo yung video, please don't forget na to like, share, at huwag mo na rin kalimutan na i-click nga yung subscribe and bell icon dyan sa baba para maging updated ka sa mga susunod na videos natin. Thank you at see you sa aking next video. Bye!